Guys, 10,000 pesos ang unang pwedeng ipaloan sa atin dito at up to 4 months to pay. Take note, 8 pesos lang daw ang mababawas kaya ang matatanggap natin sa 10,000 pesos na ilo-loan ay 9,992. So kung interesado kayong malaman kung ano ba yung loan application na to ay panoorin nyo yung video na to hanggang dulo dahil hindi kailangan ng proof of income dito at 3 contact references nga lang din ang kailangan. So ayun, umpisahan na natin. Pero syempre, bago ang lahat, share ko nga pala muna sa inyo itong ating Asahi na wooden stand fan. So, ganyan siya kalaki. And may nagtanong din kasi sa akin na to last time sa may comment section kung ano nga daw ba, saan ba ito mabibili. So, andyan yung link, may magpa-pop up dyan. I-click nyo na lang and makikita nyo to sa my Shopee. Sobrang mura lang guys and pwede nyo gamitin yung pay later nyo pambili ng ating Asahi. Sobrang mura sa Shopee, mas mura pa sa may mall guys. Kaya, kung kayo ay fan ng aesthetic na bahay, gusto nyo team white and team kahoy, is perfect sa inyo itong wooden stand fan na Asahi. O, diba? Congratulations sa may nanalo sa aking 500 pesos. Dalawa yung nanalo. Ayan, PM nyo lang ako sa may Facebook page ko and isasend ko sa inyo yung prize nyo. Ayan. At tuwing may bagong upload nga pala ako, basta una ka sa may magko-comment, ay syempre meron kang pa 50 Gcash. Ayan, pang load-load, o diba? So magko-comment ka lang dyan, magkaka 50 pesos ka na, only 50 pesos pag ikaw lagi yung nauunang mag-comment dito sa my upload ko. So itong loan application nga pala na to ay ang Novare Loan. So dito sasabihin ko din kung ito ba ay nangaharas, ayan, kukontakin ba yung mga nasa contact references mo at kahit na hindi mo inilagay as contact references at kung nagpo-post ba to online. So unahin na nga natin yung personal information. So dito ang hinihingi agad-agad ay kung saan ka nakatira. Ayan, yung postal code, education level, ano yung napagtapusan mo, ayan, marital status, ilan yung anak, at or living with parents ka, or ikaw ay nangungupahan. And next, sa may work information, dito pwede kahit na walang trabaho. So, ito yung mga pamimilian. Pwede ang staff, entrepreneur, self-employed, student, retire. Kaya hindi mo na dito kailangan mag-present ng Certificate of Employment Proof of Income. And hindi mo kailangang ibigay or i-share ang number ng iyong boss. O diba, ang laki-laki ng ipapautang pero hindi sila mabusisi sa mga hinihingi nilang requirements. At dito sa may contact references, 3 lang ang hinihingi nila. Pero dito nga, meron sila ditong pa-background check kung meron ka bang overdue sa ibang loan application. So, itatanong nila dito kung ilan ba yung na-overdue mo na loan application, ayan, magkano. At kung ilang loan meron ka sa may mga nakaraang buwan pa. O, diba? So, pero kung wala naman is no loan lang ang ilagay mo, kagaya ng inilagay ko dito. So, next naman ay ang ID information. So, dito sa ID, kaunti lang ang hinahanap nila. Or, pagka wala ka dito sa may mga requirements nila na ID, hindi ka talaga pwedeng makapag-go or makapag-next. So, dito, pwede ang UMID National ID, SSS, TIN, Passport, Driving License, Postal ID, and Voters ID. So, yun lang. At dito naman sa may e-wallet, kung saan i-disburse ang ilo-loan mo is 3 lang ang pamimilian, GCash, PayMaya, and GrabPay. Sa may 3 lang na yun. And ayun na, yun lang pala yung mga kailangan dito. Pero, ayan, take note lang, ito yung mga details na makikita nyo after nyo magsagot ng mga information nyo. Marami dito kayong makikita na, ayan, mga ino-offer na loans. Ayan, hindi lang siya Novare loan. So, meron ditong Loanway Peso Trust, Rapid Peso, and Loan Made. Kagaya lang din siya ng mga dati nating na-review na dun sa loob ng isang loan application, after mo ma-provide yung mga personal information mo, meron pa silang i-offer na iba't ibang klaseng loan application. And ang napansin ko dito is the same lang naman yung details. Pero syempre, chinek ko muna itong Novare loan at nakalagay nga dito is 400 to 40,000 pesos pala ang pwede ditong ma-loan at ang interest ay 0.8%. Ayan, i-check ko nga to and ang nakalagay dito agad is 10,000 pesos. At ang ating loan tenure is 120 days. Ang amount received, ayan, 9,992 nga. At ang interest, napakaliit lang, 320. Ang service fee or ang mababawas is 8 pesos lang. At tingnan nyo naman yung due date. Hanggang April 26, 2026 pa ang yari. Grabe, di ba? So, dito hinati nila sa may 3 bayaran. Ayan, 3 date. So, ang una is February pa magbabayad, pagkayari March, at yung last is April. So, sa may February, ang babayaran ko daw is 3,060. Sa March naman, 2,740. At sa may April naman is 2,740. So, pababa siya ng pababa.
So, chinek ko naman kung naka-register ba sila sa Maysec is, ayan, naka-registered naman sila. Pero hindi ibig sabihin nun na naka-registered sila is wala ka na dito mare-receive na kahit na anong pananakot. So, ayun, search nga ako online at meron nga akong nakita. So, dito is hindi pala siya totoong 10,000 pesos ang matatanggap. Dahil dito, meron nga ako nakita na ang pinaka-in-offer lang sa kanya ay 900 pesos, pero ang natanggap lang is, grabe, 450 pesos lang. Napakalaki ng makakaltas. 450. Grabe tong loan application na to, no? At meron naman tong interest na 4 pesos. Grabe, di ba? At hindi siya totoong 120 days to pay. At meron nga din ako dito nakita online na nangaharas na siya, nananakot na siya kahit na hindi pa man din due date. At nagbabanta pa na ipopost nga daw sa Facebook yung kanyang picture at ID. At lalagyan pa nga ng online scammer daw. Ayan, ipopost daw para daw mapadali yung paghahanap dito sa may nangutang na to. Grabe, di ba? So, ayan, dito meron legit na pananakot. Kaya kung ako sa inyo, ayan, mag-isip-isip kayo kung a-applyan nyo ba yung mga ganitong klaseng loan application kahit na SEC registered, meron at meron talagang consequences pagka pinagpatuloy mo pa rin kahit na ganitong mayroong pananakot. And kung maglalagay man din kayo ng contact references, make sure na yung mga kasama nyo lang din sa bahay or kapamilya nyo para kung meron nga kontakin, alam nyo agad kung sino-sino yung mga na-contact na yon. At pagka mag-a-apply kasi kayo sa mga ganitong online loan application, is ilimit nyo lang yung nakasave talaga sa may phone book nyo na 3 to 5 contact lang. Ayan, 3 hanggang 5 contact list nyo lang dyan sa may phone book para in case man nga na-contactin yung hindi mo inilagay sa contact references, alam nyo na agad kung sino-sino lang yon. Mga kamag-anak nyo lang. And ayan, makakasama nyo lang sa bahay. O, di ba, para hindi na nakakahiya, nakokontakin pa yung mga katrabaho mo. Ayan, pati boss mo. Ayan, nasa sa inyo na yan yung desisyon. Ayan, kayo na mag-decide kung ipagpapatuloy nyo pa yung paglo-loan dito sa My Novara Loan. Dahil ako, hindi ko siya maire-recommend sa inyo. Dahil sobra-sobrang ang laki ng makakaltas, guys. So, ayan. So, para sa akin, kung nangangailangan man ako, is hindi ko to maire-recommend sa inyo. Pero nasa sa inyo din ang desisyon kung willing ba kayong mag-risk, kung kailangan nyo. Basta mahalaga is naging aware kayo kung ano yung possible na ma-experience nyo dito sa My Loan application na to. Ayun, kayo na ang bahala mag-decide. Basta always be a responsible borrower. Pagka nangutang kayo, ayan, responsibilidad nyo na yan pagka kinlaim nyo talaga. At in-accept nyo kahit na alam nyo naman na yung mga negative feedback dito na mga nakapag-try na. So, ayun, pagka meron pa kayo ditong gustong review na loan application is comment down below at re-review natin yan sa may susunod na upload ko. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!